Hindi ko na-enjoy ang pagkabata ko dahil ako ang panganay sa 8 magkakapatid. Naranasan ko maglaro na may kargang bata sa tagiliran, tanging ang mga kalaro ko na lang ang nag-a-adjust para makapaglaro ako. At ang letter sender natin today ang nagbigay ng kaniyang pangalan at itago na lang daw natin siya sa pangalang Ingrid. Madalas na simbahan at bahay lang ang routine ni Ingrid dahil siya ang panganay sa 8 magkakapatid. Pagkatapos niyang pumasok sa eskwela ay kailangan niya namang gawin ang mga gawaing bahay para lang makaalis. At dahil sa sobrang hirap ng kanilang buhay, hindi kayang ibigay ng kanilang mga magulang ang kanilang pangangailangan kaya madalas na naghihiraman lang sila ng gamit. Masasabi din ni Ingrid na kulang siya sa pagmamahal ng isang ina dahil konting pagkakamali niya lang ay nakukurot agad siya sa singit. O di naman kaya ay masasermonan dahil sobra naging mahigpit sa kanya ng kaniyang mama pagdating sa gawaing bahay lalo na sa pag-aalaga ng kaniyang mga kapatid. Naging takbuhan nila Ingrid ang kanilang lolo at lola lalo na sa mga panahon na wala silang makain. Hanggang sa naaksidente ang kaniyang lolo nang dahil sa nahulog ito sa puno at dalawa sila ng kaniyang tita na naging saksi. Mahigit 1 buwan ang lolo ni Ingrid sa ospital at ang mama niya ang naging tagabantay dahil wala naman silang maaasahan. Kaya halos hindi na nakapasok sa eskwela si Ingrid dahil siya lang ang inaasahan na mag-aalaga sa kaniyang mga kapatid. Kaya dito na rin siya simulang gawa ng hindi magagandang bagay ng sarili niya mismong ama. Madalas siyang hipuan ng kaniyang tatay sa pribadong parte ng kaniyang katawan at lumalaban naman si Ingrid kaya hindi matuloy ang binabalak ng kaniyang ama. Hindi niya naman magawa magsumbong dahil sobrang hirap ng problema na pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Hanggang sa makauwi na ng bahay ang kaniyang lolo galing ng ospital na natiling tikom ang bibig ni Ingrid dahil ayaw niyang masira ang kanyang pamilya. 1 buwan pang mahigit nilang inalagaan ang kanilang lolo nang dahil sa pagkakaratay bago siya tuluyang binawian ng buhay. Kasabay ng pagkawala ng kanilang paboritong lolo ay naging miserable ang kanilang buhay nang dahil sa sobrang hirap at wala na silang natatakbuhan. Kaya buong akala ni Ingrid ay matitigil na ang ginagawang panghihipo sa kanya ng kaniyang ama dahil kasama na nila ang mama nila sa loob ng bahay. Dahil sa tuwing nahihimbing ng tulog ang kanilang mama ay doon naman siya hihipuan ng kaniyang papa. Double deck na kahoy ang hinihigaan nila Ingrid, sila sa taas at ang mama at papa niya sa baba. Pero nagagawa pa rin siyang hipuan ng kaniyang ama kahit katabi niya naman ang kaniyang mama. At nung minsan na nakita ng kapatid ni Ingrid ang ginagawa sa kanya ng kaniyang ama, sinipa niya ito ng malakas. Kinabukasan ay tinanong siya ng kaniyang mama kung totoo ba ang sinasabi niya noong una na hindi niya magawang paniwalaan dahil baka gawa-gawa lang daw ni Ingrid. Dahil naniwala lang ang mama niya noong siya na mismo ang nakakita sa ginagawang panghihipo sa kanya. Lahat ng pag-iwas ay ginagawa ni Ingrid para lang wag siyang mahipuan ng kaniyang ama kaya minsan ay sa duyan na lang siya natutulog. Pero ang napapansin ni Ingrid ay unti-unti nang nabubutas ang parte ng duyan sa may bandang puwetan. Dahil kahit gaano pa kakapal ang tela ng duyan ay nagawa pa rin itong butasin ng tatay ni Ingrid para lang siya ay mahipuan. Noong naramdaman ni Ingrid na binubutas na naman ng tatay niya ang duyan, dito na siya nagwala at nag-eskandalo pero siya pa rin ang lumabas na nag-iimbento. Nagpang-abot na silang dalawang mag-ama hanggang sa pinalo siya ng tatay niya ng isang monoblock na upuan sa kanyang ulo na naging dahilan ng kanyang pagkahilo. Habang ang nanay naman ni Ingrid ay nakatulala lang at nakatingin sa kanila nang dahil sa sobrang pagkabigla. Kinabukasan ay nakapag-isip na ng maayos ang kanilang mama na itakas na silang magkakapatid at tuluyan ng iwanan ng kanilang papa. Kaya umuwi sila sa probinsya ng kanilang mama at ito na rin ang unang beses na makilala nila ang kanilang lolo sa side ng kanilang mama. Pero ilang araw lang ang nakalipas ay kinontak na naman sila ng kanilang papa at nagsabi na magbabago na siya at hindi na uulitin ang ginagawa niya kay Ingrid. At nang dahil sa sobrang awa ni Ingrid sa kanyang mga kapatid, pumayag siya na sundan sila ng kanilang papa sa probinsya. Kaya nang una ay naging ulirang ama ulit ang tatay ni Ingrid pero makalipas lang ang ilang buwan ay ginagawa niya na naman ang panghihipo kay Ingrid habang natutulog siya. Kaya nagkagulo na naman sila, nagalit ang pamilya ng kaniyang mama pero hindi pa rin umalis ang kaniyang papa dahil mahal niya daw talaga ang kaniyang pamilya. Kaya si Ingrid na lang ang nagpasya na lumayo, naghanap siya ng trabaho na malayo sa kanilang bahay. May nakapagsabi kasi sa kanila na meron daw naghahanap ng tindera sa isang restaurant pero pagdating doon ay ginawa lang siyang tagahugas ng pinggan. Kaya naranasan ni Ingrid na mag-celebrate ng kaniyang debut na walang ganap at naguhugas lang siya ng plato. At may boyfriend na noon si Ingrid na 6 na buwan niya ng karelasyon at ang lalaking ito ay tawagin na lang daw nating Hansel. Nalaman ni Hansel na nagtatrabaho si Ingrid sa isang restaurant bilang tagahugas ng pinggan kaya agad niya itong pinadala ng pamasahe para makalipat ng trabaho. Ayaw na rin kasi siyang payagan ni Hansel na bumalik pa sa kanyang mga magulang dahil alam niya ang buong pangyayari. Simula Visayas ay lumuwas si Ingrid papunta ng Luzon para magkasama na sila ni Hansel sa iisang trabaho. Kaya ito na rin ang unang beses na nagkita at nagkasama sila ni Hansel kaya dito niya naramdaman ang tunay na pag-aalaga. Naging masaya at simple ang kanilang pamumuhay sa loob ng 6 na taon na nilang pagsasama at binayayaan na rin sila ng 3 anak. Sobrang naging biyaya kay Ingrid si Hansel pati na rin ang kanyang buong pamilya. Dahil sobrang bait din sa kanya ng kanyang mga hipag, bayaw, lalong-lalo na ng kanyang biyenan. Minahal niya ng gusto si Hansel pati na rin ang pamilya ni Hansel dahil dalisay at busilak ang kanilang mga puso. Kaya hanggang dito na lang ang kanyang kwento at wala rin siyang problema. Gusto niya lang i-share ang kanyang istorya. Kaya hanggang
Hanggang dito na lang, Ate Charis!